Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge na ipapalit sa Mount Kamuning, sisimula na. Lalarga na ang konstruksyon para sa bagong Kamuning Footbridge sa Quezon City. Ngayong araw, pinangunahan nina Transportation Secretary Vince Dizon at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang groundbreaking ceremony para sa proyekto na nagkakahalaga ng halos 54 na milyong piso. Ayon kay Secretary Dizon, papalitan na ng mas moderno at mas ligtas na tulay ang tinaguriang Mount Kamuning na matarik at delikado para sa mga pedestrian. Tampok sa bagong footbridge ang mas malawak na disenyo, 2 elevator at 2 manlift o wheelchair lifters para sa inclusive accessibility, at magkakaroon din ng malinaw na wayfinding signages para mas mapadali ang paglalakbay ng mga commuter. Kasabay naman nito ang rehabilitasyon din ng EDSA Kamuning Busway Station, target ng DOTR na matapos ang 2 proyekto sa Disyembre ng taong ito. Matatanda ang iniutos mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palitan na ang Kamuning Footbridge, at gawing mas accessible at mas ligtas para sa publiko. Yun naman yung disenyo nito. Hindi na siya matarik. No? At sabi nga nung ating mga designers, fully compliant siya sa mobility and accessibility standards. Magapad, hindi matarik, hindi masyadong matataas yung mga step, at merong elevator both sides, at merong wheelchair lifts sa gitna. Para talagang very accessible siya. Samantala, ex-Bucor Director General Rafael Ragos, pumanaw na. Pumanaw na si dating Bureau of Correction Director General at National Bureau of Investigation Deputy Director Rafael Ragos. Kinumpirma ito ng kanyang pamangkin na si Winston Ragos, subalit hindi na nagbigay pa ng ibang detalye. Magugunitang si Ragos ay isa sa mga witness laban kay dating Senator at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na inakusahan na siyang pasimuno sa bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa ang dating senadora. Ang kanyang testimonya ay siyang naging basehan para sa paghahain ng isa sa 3 drug cases laban kay de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. Subalit noong April 2022, ay binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at napilitan lamang siyang magsinungaling dahil sa utos noon ni dating National Police Commission Commissioner Vitaliano Aguirre II, dahil sa pagbawi ng testimonya ay na-acquit si de Lima noong May 2023. Nagpaabot naman ng pakikiramay si de Lima sa mga kaanak ni Ragos kung saan pinuri niya ito dahil sa ibinunyag niya ang mga nasa likod ng paninira sa kanya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.